Mga kababayan, ngayong araw po ng Linggo, November 17, 2024, alamin ho natin yung pinaka-latest track, intensity at lokasyon. Ito nga pong si Super Typhoon Pipito. Bago ho natin ipagpatuloy, i-check nyo po muna kung nakasubscribe kayo at nakahitang notification bell. Bakit po? Para sa next update natin, mabilis ko ho kayong manonotify dahil napaka-importante po ng weather update natin sa ganitong klaseng mga sitwasyon. So alamin muna natin, nasa na nga ba ang pinakamata o sentro nito nga pong si Super Typhoon Pipito, no? Alas 5 ng umaga, namataan pong pinakasentro niya dito po sa coastal water po ng Calaguas, Binson, Camarines Norte, at may lakas pa rin siya na 205 kilometers per hour. Isa pa rin ganap na Super Typhoon category, pa west-northwest ang kilos sa bilis po na 20 kilometers per hour. At mamaya naman pong alas 5 ng hapon, dito naman po siya sa vicinity of Caraguan, Nueva Ecija, at medyo humina siya sa 185 kilometers per hour, pero isa pa rin Super Typhoon category. The more po na nagla-landfall o tumatama sa ating Philippine landmass sa kalupaan natin, ang isang bagyo, humihina po yan. Kagabi po, sa malaking parte ng Catanduanes ay tumama ang pinakasentro. Naglandfall, ito nga pong si Super Typhoon Pipito at naitaas ang warning signal number 5 ng ilang oras. Pero agad din po na ibabayan sa mababang warning signal sa 4 at sa 3 dahil nga po humina. So tumagal lamang yung signal number 5 ng 2 hanggang 3 oras mga kaibigan. Then after nun, humina po yung bagyo. So alamin muna natin, no? Ipakita ko muna sa inyo para alam din natin kung kailan nga ba aalis ng bansa ito pong si Super Typhoon Pipito. Mamaya rin ipapakita ko sa inyo yung mga lugar pa na posible niyang daanan at maapektuhan. Narito po yung pinaka-latest track niya. Tignan natin mabuti mga kaibigan. So pagdating pa po ng November 18, alas 5 ng umaga mga kaibigan, Lunes po ito, doon pa lamang po lalabas ng ating Philippine landmass. Hindi pa sa far, no? Sa Philippine landmass natin sa kalupaan, etong si Super Typhoon Pipito. At magiging isang ganap na lamang siya na typhoon category. Humina na ho siya kasi nga ho, tumama siya sa kalupaan natin dyan sa may bandang South Luzon, dyan sa may Central Luzon, at inaasahan mga kaibigan, pahinanan po ng pahinayan. So nakalabas na siya officially ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng Lunes po ng alas 5 ng hapon. At yung trap extension ng hangin na lamang niya ang nakakaapekto. So balik tayo mga kaibigan, meron pa rin ho tayong warning signal na nakataas, no, sa malaking bahagi po ng Luzon. Tignan muna natin. Ito pong area po ng Catanduanes mga kaibigan at northeastern portion po ng Camarines Sur. Kagabi na itaas ang warning signal number 5 dyan, pero ngayong araw ay naibaba na lamang po ito sa warning signal number 4. At kasama rin sa signal number 4 ang ilang bahagi po mga kaibigan ng northern at southeastern portion po ng Camarines Sur. Kasama rin ang ilang bahagi po ng northeastern portion po ng Albay. So ang signal number 3 naman natin, no, ito po meron pong warning lead time na 18 hours na may lakas ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour. At kung titignan po ninyo, kasama dito sa warning signal number 3 ang ilang bahagi po ng Aurora, Polillo Island, northern at eastern portion po ng mainland of Quezon. Kasama dyan mga kaibigan ko ang ilang bahagi po ng eastern portion po ng Rizal, northeastern portion po ng Laguna. Kasama dyan mga kaibigan ang the rest po ng Camarines Sur, the rest ng Albay, the rest portion po ng Sorsogon. Yung mga lugar ho na yan, tulad na aking sinasabi, warning signal number 3. May mga kababayan tayo nagtatanong, may signal number 3 daw pero parang wala namang hangin daw, no? Hindi po nila nararamdaman. Ayon po sa ating update at sinabi ko na, meron ho yung warning lead time na 18 hours. Na sa loob ng 18 hours, doon po yan mararanasan or mararamdaman. At sana huwag nating asamin mga kaibigan, huwag na kayong magtaka, ipagpasalamat nyo na lang kung wala kayong nararamdaman na malakas na hangin at pag-uulan kahit may signal number 3 dahil yun naman talaga ang nakita natin sa forecast. Ang wind signal number 2 naman natin na meron pong warning lead time na 24 oras. Paulit-ulit ko pong i-remind ito sa inyo, no, para po malaman natin at tumatak sa ating isip na ang signal number 2 may lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Hindi man kalakasan pero kailangan pa rin natin mag-ingat, no. Kasama sa signal number 2 ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Abra,
Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Dares po ng Rizal, Dares po ng Laguna, ayan may nagtanong sa atin yan, Cavite, Dares po ng Quezon, Marinduque, Burias Island, Ticao Island, Dares po ng Sorsogon. Kasama rin sa signal number 2 ang Northern Samar, northern portion po ng Samar, ayan nga po yung lugar na yan, at northern portion po ng Eastern Samar. At sinasabi ko po, yung mga lugar na yan, mag-ingat po sa banta ng pagbabaha, no? At dito naman tayo sa signal number 1, bago ho natin balikan yan. Ang signal number 1 natin, meron pong warning lead time na 36 hours. May lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Usually, yung ganitong klaseng hangin mga kaibigan, hindi ganoon kalakas. Pero mag-ingat pa rin tayo dahil may kasama po yung pag-uulan. Mamaya ho alamin natin, no, yung dami ng pag-uulan na posibleng maranasan po sa mga lugar na apektado. So, ang signal number 1, nandito po sa mainland of Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Batangas, northern portion po ng Occidental Mindoro, at kasama ho dyan ang ilang bahagi po ng Oriental Mindoro mga kaibigan. Ang ilang bahagi din ng Visayas area ay may signal number 1 din, the rest po ng Eastern Samar, the rest po ng Biliran, northern portion po at central portion ng Leyte, at ilang bahagi din po mga kaibigan ng ito po, no, northern portion po ng Iloilo. Yung mga lugar ho na yan na aking binanggit, ngayon po ay nakataas ang warning signal number 1, 2, 3, at 4. Pero pwede ho yung maitaas sa pinakamataas na warning signal. Depende sa pagkilos po. Itong si Super Typhoon Pipito. Kung titingnan po natin, balikan ho natin mga kaibigan, yung pinakamata niya, no? Yung pinakasentro. Mabagal po ang pagkilos nitong si Super Typhoon Pipito mga kaibigan, no? As of now, nasa 15 to 20 kilometers per hour yung bilis niya, no? Yung pag-alis niya or paglakad niya mga kaibigan, in short, at posibleng maapektuhan mga kaibigan ang ilang bahagi po dyan ng Central Luzon. Tulad ng aking sinasabi, para po clear sa bawat isa, ipapakita ko sa inyong mabuti yung mga lugar ho na yan dahil marami sa ating mga kababayan medyo talagang naguguluhan. At ang sinasabi nila, pag sinabi nga daw po nating Central Luzon, Metro Manila, malawak po yung nasasakop. Tulad din ng aking binanggit mga kaibigan, hindi lamang po Central Luzon ang apektado, no? Kasama din dyan ang ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Central Luzon, etong sinasabi ko sa inyo sa Aurora, Bataan, na Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, at Zambales. May mga lungsod yan. Marami kasi nagtatanong sa atin, no, nagiging specific daw at dapat daw himay-himayin yung mga lugar. Kasi pag binanggit nga naman natin na Bulacan, malawak po talaga yan. Merong mga lugar na hindi apektado. So pag sinabing Bulacan, iniisip nung iba na apektado sila pero wala naman pong pag-uulan. So ito ipapakita ko na sa inyo yung mga lungsod nga po. Balanga, Bataan, Cabanatuan, Nueva Ecija, Sagapan, Nueva Ecija, Mabalacat, Pampanga ho, no? Malolos, Bulacan, yan, may Kawayan, Bulacan, at Olongapo, Zambales, San Fernando, Pampanga, San Jose, Nueva Ecija, San Jose del Monte, Bulacan, Tarlac City, Tarlac po, no? Angeles City, Pampanga, Palaya, Nueva Ecija, Muñoz, Nueva Ecija. So sana ho naging clear sa atin at nabigyan ng linaw yung mga nagtatanong sa atin ng paulit-ulit na dapat daw isama yung mga lungsod, no? Para daw mas clear. At ang Metro Manila mga kaibigan, tulad ng ating sinasabi, medyo malapit po yung pinakasentro ng mata nito nga pong si Super Typhoon Pipito. So pwedeng maitaas yung warning signal mga kaibigan ngayong araw at posibleng mas lumakas yan sa paglipas ng ilang mga oras. Ang nakataas natin dito sa Metro Manila ay wind signal number 2 at posible ho itong maitaas hanggang wind signal number 3, 4 at ang the worst natin ay umabot sa signal number 5 and hopefully wag naman po sanang mangyari at may chance naman ng humina pa yung bagyo so hindi po dapat dyan ikabahala pero in case na lumakas posibleng itaas mga kaibigan ang wind signal number 1, 2, 3 dito po sa ilang bahagi po ng Metro Manila. So ito yung mga lugar. Mga lungsod ng Caloocan, Las Piñas, Makati,
Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, Pateros, Quezon City, San Juan, at ito pong Taguig. Yung mga lugar ho na yan, inuulit ko sa inyo, yan po yung mga marami pong hazard zone. Yung sinasabi natin na mga low-lying areas, mga bahain na lugar, na kapag umuulan po ng 1 hanggang 3 oras na tuloy-tuloy, automatic nagkakaroon agad ng bahain, no? O binabaha agad. Kasi walang maayos po na drainage, maraming basura, at maraming mga mababang lugar. Kaya mag-ingat na lamang po tayo. Hindi naman yan prone sa landslide, pero sa pagbabaha po, ay talagang super apektado po. Kaya naman ngayon, hanggat hindi pa masyadong namiminsala o nararamdaman ng epekto, ito nga pong si Super Typhoon Pipito sa ilang bahagi po ng Metro Manila, maging handa na tayo. Samantalahin na natin yun. Hindi yung puro tayo tanong, wala namang ulan, wala namang ganito, hindi naman nananalansa, wala namang epekto. Dapat isipin natin yung mas maganda mga kaibigan, i-advance na po natin yung isip natin. Kami pong mga nagre-report sa weather ay talagang napapausnat, napapagod, kakapaalala sa inyo. Maraming paulit-ulit na nagtatanong, kine-question pa yung ating update imbis na magpasalamat. Kami po talaga nagbibigay ng effort dito, ng oras para po i-update kayo. So yun lamang nasabi ko, no? So alamin naman natin yung dami ng ulan. Napaka-importante nito, no? At inaasahan ngayong araw po, November 17 mga kaibigan, intense to torrential na meron pong 200 millimeters na dami ng tubig ang mararanasan sa Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, Aurora, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija at Pangasinan. Heavy naman to intense rain na merong 100 to 200 millimeters na dami ng ulan ang mararanasan po sa La Union, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Albay, Sorsogon at Bataan. Yung mga lugar binanggit ko mga kaibigan, sinabi ko na yung mga malalapit yan, mga sasakop po niya, no? So hindi na po tayo ulit sa part na yan at magkatanong saan parte sa Bulacan, yung mga ganun ho, no? At inaasahan din na moderate to heavy rains ang mararanasan na merong 50 to 100 millimeters na pag-uulan din, no, ang posibleng maranasan. Etong nga ho, sinasabi ko na Northern Samar, Masbate, Metro Manila, Cavite, Laguna, Marinduque, Batangas, Cagayan, Isabela, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra at Ilocos Sur. So inasahan pagdating naman ho ng Lunes, no, November 18, heavy to intense rain naman na merong 100 to 200 millimeters sa pag-ulan ang asahan natin sa Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, La Union, Pangasinan, moderate to heavy rains naman na merong 50 to 100 millimeters sa Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Sur, Quirino, Nueva Ecija at Tarlac. Kaibigan, sana ho nakinig ka, no? Importante ito at dapat tapusin ho ninyo ang video dahil napakaraming update na dapat po nating malaman, no? Dapat po tayong maging updated lagi. At itong sinasabi ko mga kaibigan, no? Dapat unang-una alam ho ninyo, lagi tayong maging informed sa lagay ng panahon. Pangalawa, dapat i-safety na natin yung ating mga importanteng gamit, yung mga papeles, ilagay ho natin sa mga importanteng lugar, yung mga hindi binabaha, no? At ganyan din, magkaroon po tayo, mag-stock tayo ng supply ng pagkain na tatagal ng 2 hanggang 3 oras dahil hindi naman tumatagal, no? Ng ilang linggo, 1 linggo ang bagyo. Usually, pinakamatagal na yan hanggang 4 na araw lamang po. At gayon din, pinapalikas din yung mga hindi pa nakalikas sa mga low-lying areas, doon sa mga bahay na lugar at doon sa mga landslide prone area, lumipat na kayo sa mga lugar na safe, makipag-communicate tayo, makipag-ugnayan sa ating mga LGU para sa mga lugar po na posible at pwede nating puntahan mga kaibigan. At ito pa mga kaibigan, ay magkaroon tayo ng communication plan, plano sa dapat natin gawin kapag merong ganitong klaseng sitwasyon. At syempre, dapat alam natin yung mga hakbang, no, sa ganitong sitwasyon mga kaibigan. At ito pa, panghuli, manatili tayo sa ating mga kabahayan kapag merong malalakas na pag-uulan, lalo na kapag meron tayong wind signal number 4 at 5, palakas ang hangin yan mga kaibigan. Nakita naman natin yung naging pinsala dito nga po sa Catanduanes, no, part po yan ng Bicol region. Talagang nakita ninyo, kung napansin ninyo, napanoodin ninyo yung mga clips, mga video, nagsisigawan po sila sa sobrang lakas po ng pag-uulan. So hindi natin hina-hype etong
si Super Typhoon Pipito. Bagkos talaga namang Super Typhoon siya mga kaibigan. Hindi rin po tayo nananakot dito bagkos lagi po tayong nagbibigay ng pagpapaalala sa bawat isa. So sana ho ma-appreciate ninyo yung aming effort ng aming team para magbigay sa inyo ng balita. Nakakatulong at nakakagaan po yun. Nakakasipag sa aming mga nagre-report mga kaibigan na hindi kayo dapat nagbibigay ng kung ano-ano mga question dahil lahat po ng kinukuha nating update dito ay nanggagaling din po sa update ng Pag-asa at meron din po tayong source sa Japan Meteorological Agency. So yun lamang mga kaibigan, and please huwag kalimutan i-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi ho kayong ma-update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.